Ang takip silim sa Corytown ay mataba at mabigat, parang tela ng beludo na pinipiga ng lungsod. Nakaupo si Naomi Hayes sa gilid ng rooftop ng Parkside Estate, ang puting veil na kinuha niya mula sa isang dami ng bridal suite na kalapat sa mga hita. Malamig ang hangin, may halong aroma ng toasted sesame at pritong hopya mula sa food cart sa ibaba. Sa kani-kanilang mundo, ang mga ilaw ng strip ay nagiging bituin sa lupa, matapang, maliliwanag, hindi mapipigilan. Hawak-hawak niya ang veil, pinapangalagaan tulad ng isang bagay na kailanmay hindi dapat masira. Sa loob niya, may isang pag-igting na hindi umaabot sa tunog. Ang trabaho niya ngayon, wedding coordinator, isang trabaho na tumutulong sa kanyang makabangon mula sa isang pagkatalo na humog sa kanya, at ang alok na humahamon sa lahat ng pag-iingat niya. May naka-cue sa kanyang inbox, isang mensahe mula sa isang abogado, isang larawan, isang pangalan. Lim Woo Jin. Hindi ito pangalan ng kalye, ito ay pangalan na bumibigat sa hangin. Nakita niya ang larawan at sinimang mumakad sa alaala. Veterano ng pangangalaga ng sarili, isang lalaki na may hawig na lumalabas sa mga pabalat ng dyaryo at sa mga tahimik na silid ng mga negosyong hindi nagsasalita sa ilaw. At may tatak, isang tattoo na paliwanag ng panganib na nakatali sa pag-ibig, isang pangungusap na parang sulat sa balat. Naaalala niya ang tubig. 3 taon ang nakalipas. Ang gabi ay madilim at maulan. Siya, mas bata at nalalabis sa gising, isang engineer noon na nag-aaral ng mga blueprint ng buhay sa pagitan ng mga proyekto, nasa gilid ng isang tulay ng may marahas na banggaan. Nakita niyang may sasakyan na bumagsak sa ilog, ilaw na nawawala, isang tao sa loob na humihingal. Hindi siya ang uri ng tao na humihinto sa mapanganib na tagpo. Lumanghap siya ng malamig na hangin, binasag ang pinto ng kotse, inabot ang braso ng isang lalaki at naramdaman ang init ng kalamnan sa ilalim ng basa na jacket. Nang hinila niya palabas, nasugatan ang kaliwang pulso sa mga nabasag na salamin, isang peklat na ngayon ay nasa ilalim ng balat niya, isang marka na nagpapaalala sa kanya ng isang gabi na naglatad ng bagong panuntunan sa kanyang puso. Siya ay mapagsalba. Hindi niya hinanap ang pagkilala. Hindi naman niya inaasahan na may lalaking makakalabas sa tubig na may titig na parang yelo, ngulit may pasasalamat na hindi kayang itago. Hindi niya inisip noon na siya ang magkakaroon ng papel sa maayos na mundo ng lalaking iyon. Ngunit ang buhay ay puno ng mga pagbabago at ang pangyayari ay nagtanim ng isang buto ng pangako kung kailan kaya siya muling makikita ang mukha na iyon. Ngunit ngayon, hindi ang alaala ang nasa harapan niya. Ang kapangyarihan ng trabaho ang nagdala sa kanya rito. Ang Parkside Estate ay isa sa pinakamayamang venue sa Los Angeles at Lim Woo Jin ay nagpadala ng isang kahilingan na hindi basta-basta. Isang arranged marriage na kailangan ng perpektong pagtatanghal. Kailangan niya ng isang tagapagsimula. Kailangan niya ng isang tagapangalaga sa bawat maliit na detalye ng magpapalutang ng kredibilidad. Naomi ay hindi musmus na nagpapanggap. Bilang isang Pilipina na lumaki sa South Central, bilang isang babae na kumuha ng scholarship sa USC at nagtapos bilang engineer, natutunan niyang iayos ang mga itinakdang plano. Ang wedding coordination ay naging isang paraan upang magkaroon ng kontrol. Isang proyekto na maayos, may mga checklists, may mga contingency plan. Ito ang mundo kung saan siya komportable. Ito rin ang mundo kung saan siya hindi basta-basta tinatapik ng tahana. May busina sa ilalim at ang SUV, itim, salamin na walang pilak, ay huminto. Huminto rin ang kanyang puso. Lumapag ang isang lalaki sa hulma ng pintuan, nakahaustang suit na may linya ng eksakto. Hindi ang karaniwang porma ng mga kliyente ng Parkside. Siya ay mas matangkad sa larawan. Ang bigat ng presensya niya parang magnetic field. Lumapit siya sa gilid kung saan nasa kanya ang veil. Miss Hayes, mababa ang boses, ngunit malinaw. Tumayo si Naomi.
Ang puso niya ay mabilis, ngunit kontrolado. Hindi siya magpapakita ng hindi niya inaasahang pagkagulat. Pinalitan niya ang gloves at hinugot ang notepad sa loob ng kanyang bag, isang ritual na nagpapayapa sa kanya. Lim Woo-jin, sabi niya, tinatantiya ang pangalan sa hangin. Hindi pa ba kayo dapat nasa rehearsal? May sagot sa mga mata niya na hindi matatawag na galit, kundi higit pa rito, isang uri ng konsekwensa. Nagbago ang plano, ang sabi, diretsyo. Kailangan ko ng taong magtataguyod na hindi maglalantad sa amin. Naomi sumagot ng mabigat. Kung ang ibig ninyong sabihin ay isang seremonya na kumikilos tulad ng isang pangako, kakailangan ko ng mga detalye. Nagkatinginan sila. At para sa isang sandali, nagbago ang tono ng rooftop. Ang veil na nasa mga kamay niya ay tila pumalob sa pagitan nila. Isang palatandaan, isang paalala. Tila ba ang tela ay sumasagot sa bawat paghinga? Sinauli ni Woo-jin ang isang maliit na sobre. May pera, ani niya. At seguridad. Hindi niya tinanom kung ito'y sapat sa moral na presyon na maaaring idulot sa isang dalagang iniwan. Hindi niya kailangan ng empatiya, ang mabigat na prioridad ay malinaw. Ngunit mayroong isang bagay sa loob ng sobre, isang maliit na larawan. Hindi maalab, ngunit makakakilanga si Naomi. Ito ang larawan na kumuha ng paningin niya. Ang ngiti ni Minji, isang dalagang Koreana na may malikot na buhok at mga mata na naglalamak sa reply sa mundo. Ang kasal na ito ay hindi para sa pag-ibig at hindi rin para sa palabas lamang. Ito ay isang piraso sa mas malaking board. Alalahanan niya ang 3 taong lumapas at ang pinggan ng tubig na dumapo sa kanya. At hindi niya maiwasang magtanong sa sarili man o sa kanya. Bakit siya ang pinili? Hindi naglaon ay nagpunta sila sa opisina nila, isang maliit na espasyo sa gilid ng Parkside na puno ng mga katalogo, silk swatches at blueprint. Nakipag-usap siya sa abogado ni Woo-jin sa katahimikan na puno ng hindi nasasabi. Dahil siya ay isang engineer, ang pragmatismo ay natural sa kanyang paghanda. Sukatan, toleransya, contingency. May panganib ba? Tanong niya. Tumango ang abogado. Rival syndicate, hindi sila palaging nakikita, ngunit may presensya. Ang salita ay nagpabigak sa hangin. Hindi niya sinabi ang mga salita na maaaring maglarawan ng karahasan. Hindi iyon ang layunin. Ang layunin nila ay proteksyon. Gumawa siya ng listahan. Ang mga vendor na nakakabit sa lugar ay pinag-aralan. Ang mga daanan ay tinisek. Backup plans in place. Ang kliyente, hindi nagpatayan ng damdamin, ay naglagay ng isang kondisyon. Si Naomi ang iangkin ng buong koordinasyon. Kung may magkakamali, siya ang pananagutan. Pagkatapos ng unang linggo ng trabaho, nagsimula silang magkita ng mas madalas. Si Woo-jin ay hindi isang customer na binibigyang emosyon. Siya ay isang bagay na dapat ayusin. Ngunit ang kanyang presensya, ang paraan ng pagtahimik niya, ay naglabas ng ibang mga reaksyon na hindi planado. Lumipas ang mga meeting gapuno ng menu tasting at mga pag-aayos ng seating plan. Ang kanilang pag-uusap tungkol sa kulay ng dahon ay nagbago sa isang dinner na may malinaw na hanggaran, makita kung sino talaga ang nasa likod ng manika. Ang Koreatown restaurant na pinili niya ay simple ngunit may linya ng eksklusibo, maliit na silid na may papel na lantern na nagdiriwang ng init. Kumakambi ang lasa ng kimchi jjigae sa quiet na pag-uusap nila. Si Naomi ay nag-utos sa sarili na manatiling profesional, ngunit may mga sandali kapag tinitingnan niya ang kamay ni Woo-jin habang kumakain, nakita niya ang mga palatandaan ng ibang buhay, mga peklat, mabilis na galaw ng kamay na sanay sa utos. May kabaitan sa pagitan ng mga kilos niya na kumikislap sa ilalim ng kalupitan ng reputasyon. Anong nangyari noong gabing iyon? Tanong niya. Biglang lumabas sa labi niya, isang tanong na hindi niya inasahan na ilabas. Tumahimik si Woo-jin, ang mga nakaraang taon na nakaimbak sa kanyang mukha. Naaalala ninyo? Ang sabi niya. Ang boses niya ay mababa. Hindi ako mahihimok magkwento sa mga hindi kailangang malaman. Ngunit may kakaibang pag-angat sa paligid ng kanyang mga mata na para bang naghahanap ng anino.
Dagdag niya, hindi ako isang taong nagpapasalamat ng madali, ngunit noong gabing iyon, hindi ko malilimutan. Ang memorya ng tubig ay sumalubong sa kanila. Para kay Naomi, ito ay hindi romantiko. Ito ay isang pagtiis, isang pagpigil sa sarili upang iligtas ang ibang tao. Ngunit sa pagkukwento ni Woojin, mayroong katotohanan na kinikilala ang tulong niya. Hindi bilang utang na loob, kundi bilang isang bukas na pinto. Ang kanilang ugnayan ay umiikot sa pagitan ng practical at personal, tulad ng sinulid na dahan-dahan na binubuo. Lumipas ang buwan, mga menu tasting, city visits, pag-aayos ng mga ilaw. At sa isang gabi, pagkatapos ng isang walang humpay na maramihang pag-aayos ng floral arrangement sa isang warehouse, naupo sila sa isang maliit na bench sa likod nito. Ang kota ay malayo, ang mga ilaw ng highway ay katahimikan. Ang mga kamay nila ay nagtama, banal ang simpleng pagkakadikit. Hindi ito sinadyan at hindi rin sila nagpahayag agad ng anuman. May tumubok sa dibdib ni Naomi, isang tunog na minsang malinig niya bago sa mga panaginip na hindi pinapaniwalaan. Hindi ako naghahanap ng kasal, sabi niya, katunayan sa anumang panibagong relasyon. Hindi pa ako handa. Si Woojin ay tumango ng mabagal. Alam ko, sagot niya. At hindi rin ako naghahanap ng pagkiling. Ngunit hindi ko rin pinano na mahalin ka. Ito ang sandali kung saan ang hangin ay naging mas malutong. Hindi sila nagduda sa katotohanan ng isa't isa. Ang paglapit nila ay nagiging isang eksperimento sa pagiging totoo. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng coordination, natagpuan ni Naomi si Woojin na nakaupo sa sofa ng flat niya. Isang maliit na baso ng alak sa mesa. Ang ilaw ay malambot, ang himig ng lungsod ay parang malayong atensyon. Ang halimuyak ng jasmine mula sa bulaklak na in-order para sa rehearsal ay naghalo sa hangin. Pasok, ang sabi niya, sa hindi inaasahang imbitasyon. Ang kaunting kabastusan ng pagkakataon ay naglalaman ng hanggaran at hindi niya tinangga. Hindi ito naging isang bagay na hinahangaan, naging totoo. Ang mga halik nila ay dahan-dahan at matapat, hindi marahas, walang pagsobra. May konsensya sa bawat paglapit, bawat paghawak. Pinili nila ang isa't isa, tulad ng dalawang tao na nagkakasundo sa isang kompromiso. Ngunit may katahimikang nagsasabing mas malalim ang pagkakasundo kaysa setlist ng event. Pagkatapos, sa susunod na araw, nag-iibang mga tanawa ang bumatyag sa kanila. Ang kanilang pagkakasama ay naging sekretong umiikot sa trabaho at sa paglipas ng ilang linggo, ang kapagkaanan ng intimate na kabighani ay nagiging kalakip ng mga pag-uusap sa Skype call at mga listahan ng gastos. Ngunit hindi maiiwasan ang mga komplikasyon. Ang arranged marriage na kanilang binubuo ay may ibang mga pangamba. Isang dalagang Minji, isang pamilya na may sariling karangalan at ang mas malalim na mundo ng mga labanan ng kapangyarihan. Isang umaga, tumawag ang abogado ni Woojin na may bagyong dala. Mayroon kaming liham mula sa pamilya ni Minji, bungad niya. Sila ay nag-aakusa ng panlilinlang, may takot na ang kasal ay isang palabas lamang. Naomi ay nakaramdam ng hinit sa mukha na parang limon na kinukot. Ang mga detalyeng pangyayari na kanilang pinaplano ay biglang sumadsad sa hilera ng alalahanin. Ang mukha ni Minji sa larawan ay nagmimistas malabo. Subalit, ang pinakamalupit na bahagi ay hindi ang pag-aakusa. Ang pinakamabigat ay ang takot ng may sabi ng masama at mag-uuwi ng karagsahan. Huwag nating itong iwan, sabi ni Naomi ng tahimik. May paraan, kausapin natin si Mrs. Guía de estilo ay instruksyon para síntesis de fala. Inicio das instrucciones. Você ay ang narador, palestrante, fuerte at otoritaria. Ang ton debe ser firme at inabalabol. Contexto de continuidad. A frase anterior era, ang tahimik. May paraan, kausapin natin si Mrs. Park. Você ay sa meyo ng frase o pensamiento. Mantén ang ritmo at ang fuerza vokal sin quebrar ang koneksyon. Aga kung sa pagpapakita ng isang verdad fundamental.
Instructions. Pasyain Clifox San Derecho, ipakita natin ang sinseridad. Ngunit hindi ito kasing dali ng mga salita. Ang mga bagay na nakatago sa likod ng reputasyon ay hindi basta-basta na itataman ng pagpapakita ng mga dokumento. Ang pamilya ni Minji ay may dangal, mayroon ding takot. Sa kanilang liham, may mga pahiwatig ng kahiyan at ang posibilidad ng pag-atras. Nagkaroon ng pulong sa Koreatown Restaurant kung saan nagpapakita si Mrs. Park kasama ang abogado at ang anak ni si Minji na mukha ay may halong takot at pagkapahiya. Si Mrs. Park ay hindi isang ina na madaling mapaniwala ng mga salita. Siya ay may baradong linya. Kung ito ay isang palabas, ani niya, ang aming pangalan ay mawawala. Si Naomi ay nanatiling nakatayo, ang mga salita niya ay malinis, malinaw at propesyonal. Hindi namin kayo niloloko. Ang seremonya ay para sa paghihigpit, isang pangako na may respeto. Hahayaan ninyo kaming ipakita. Ngunit ang usapan ay hindi nagpatuloy. Si Mrs. Park ay tumigil sa pagtingin at may tawag sa telepono na nagpatigil sa lahat. May isang mensahe, isang tahimik na banta. Kung hindi nila ititigil ang plano, magkakaroon ng resulta. Ang malamig na linya ng banta ay hindi kailanman naging maraha sa salita, ngunit sa tono nito ay may lumulutang na pagbabanta. Pagbalik sa opisina, tumayo si Naomi at tinignan ang kaliwang pulso niya. Ang peklat mula sa gabing nilunok ang tubig. Ang peklat ay parang marker ng nakaraan. Ngayon ay parang paalala ng posibilidad ng kapalit. Hindi niya gusto ang pagiging sentro ng ganitong uri ng panganib. Ngunit naroon siya. Pinili niya ito. At sa kabila ng lahat, ang puso niya ay kumikislap kapag inaalala ang mga halik na hindi pa rin niya lubusang pinatawad. Ang mga sunod na araw ay puno ng mga sirang tulay. Ang mga text message mula sa taong hindi nakilala ay dumating kasama ang anonymous call na may humihip na banta. Ang mga anino sa likod ng mga puno ng parke ay tilang naglalaman ng mga mata. Nang tumingin siya sa mga CCTV ng parke ng venue, may mga silhouette na umiikot sa distansya. Ang opisina ni Woo Jin ay hindi nagpapakita ng takot, nagpapakita ito ng kalkulasyon. Isang gabi, may 3 lalaki na huminto sa labas ng boutique flower shop ni Naomi. Sila ay tahimik, nagmamasid. Hindi nila binugo ang pinto, hindi nila sinira ang bintana. Sila ay nagtalim lamang sa anino. Siya ay nakaramdam ng isang ospitalidad ng takot. Tumawag siya kay Kesha, kaibigan niyang palaging nasa tabi, at inilaraw ang pag-uugali. Lumabas ka na yon, payo ng kaibigan. Huwag kang mag-isa. Umalis siya, ngunit hindi siya nagmadali. Ang pagiging engineer ay naglatag ng isang mental checklist. Escape routes, possible points of entry, mga daluyan ng komunikasyon. Hindi siya katulad ng iba na magpapatakbo ng panaginip. Siya ay may plano. Hindi naglaon, dumating ang alagad ni Woo Jin, si Ji-hoon, at nagdala ng bagong balita. May intensyon ang rival na sirain ang reputasyon at hindi nila tinitignan ang mga kahihinatnan. Ang boses ni Ji-hoon ay maikli, walang kalambutan. Huwag kang gumalaw, dadalhin namin kayo sa penthouse. Ang salita ay may dalang proteksyon at pagpapalaya. Ang penthouse, isang lugar na nasa itaas ng lungsod, ay magbibigay ng silid at ng seguridad. Ngunit para kay Naomi, ang penthouse ay nararamdaman tulad ng isang caging na may ginto. Ligtas, ngunit hindi malaya. Sa unang pag-aklat sa elevator na dinala siya ng isang tao mula sa mundo ng kanyang mga plano papunta sa mundo ni Woo Jin, naramdaman niya ang mga pader na puno ng modernong sining at ang malamlam na ilaw ng isang buhay na hindi niya karaniwan. Ang penthouse ay may bintanang puno ng lungsod, isang garden na mabango ng night-blooming jasmine at isang kama na malambot na hindi niya alam kung kanino. Magpahinga ka, ang sabi ni Ji-hoon na maayos ngulit malamig. Protektado ka rito. Nakaupo siya sa gilid ng kama at tiningnan ang bintana.
Sa ibaba, umaapaw ang Koreatown ng mga ilaw at tunog, isang mundo na patuloy na dumadaloy. Ngunit sa penthouse, may katahimikan na makakain mo ang oras. Hindi ito ang lugar na pinili niya. Ito ang lugar na ibinigay sa kanya. At sa loob ng katahimikan, naroon pa rin si Woo Jin, nakaayos, tila ba nag-aalaga tulad ng isang alambre na may mabigat na hanggaran. Hindi niya alam kung ang pag-iingat ay dahil sa pagkakaroon ng pag-ibig o dahil sa isang pangako ng obligasyon. Ngunit may isang bagay na malinaw, hindi siya iiwan. At sa gitna ng gabi, habang si Naomi ay nakatingin sa bintana, dumating si Woo Jin at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagbigay ng mga pangako na magpapagaan sa mundo, hindi niya kailangan iyon. Sumaklo ang pagod at ang mga mata nila ay nagtama. Kung kinakailangan, ipagtatanggol kita, sabi niya nang walang palamuti. Ang boses ay mapanatag, hindi nagsasalita ng malalaking salita. Bumulo siya. Kung may mawawala, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang panibagong gabi ay nagsimula, isang gabi na puno ng walang katiyakan at isang uri ng pag-aalagang hindi madaling ipaliwanag. Lumapas ang oras at si Naomi ay nakahiga sa kama, ang peklat sa pulso ay parang maliit na mapa sa balat. Naalala niya ang dati niyang pangarap na magtrabaho sa engineering, mga struktura at calculations, at kung paano ang buhay ay nagdala sa kanya ng iba't ibang anyo, ng mga seremonya at ng seguridad. Pinilit niya ang mata na pumikit at magpahinga. Alam niya na ang panganib ay hindi naglalaho sa isang gabi, ngunit may isang bagay na kumikiksil sa tindi ng kanyang dibdib, ang ideya na may isang tao nagsisikap na gawing tama ang isang maling plano. Ang problema ay hindi mawawala. Ang mga anino ay malalakas at ang laban ay papalapit. Ngunit sa sandaling iyon, sa katahimikan ng penthouse, nagkaroon ng pahinga ang dalawang taong may kanya-kanyang sugat. At ang veil na kanyang dinala mula sa rooftop ay nakalagay sa mesa, isang paalala na ang pagkakakilanlan ay maaaring mabago pero ang tela ng buhay ay mananatiling kumakapit. Si Naomi ay hindi alam pa ang buong laki ng komplikasyon. Hindi niya alam ang eksaktong sandaling pag-on ng mga bagay. Hindi pa niya naririnig ang tawag na magbubukas ng lahat. Ngunit alam niya ang isang bagay ng tiyak. Hindi siya babalik sa dati na siya lamang. At habang ang lungsod ay humihigop, may mga yapak sa disyerto ng kalungkutan na nagmamarka ng isang bagong landas. Sa madaling araw, may mensahe ang dumating. Isang screenshot ng isang ulat, isang larawan ng isang lalaki na may baril sa kanyang baywang sa labas ng minimart. Sa ilalim nito, isang linyang nagbabanta, huwag ituloy ang kasal o kaya. Naomi huminga ng malalim. Itinaas niya ang tali ng buntot sa kanyang pulso at pinisil ang peklat. Sa loob, may isang apoy na hindi agad mawawala. Ngunit may isang tanong na hindi niya maitatanggi. Bakit ako? Bakit ako ang nabigyan ng pagkakataon na maging sandalan ng isang buhay na puno ng panganib? Hindi siya nakahanap ng sagot sa gabi. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang kanyang puso na minsang nabali sa altar ay nagsisimulang pumintig sa ibang ritmo. Isang ritmo na may halong takot at pag-asa. At habang ang sinag ng araw ay unti-unting pumutok sa mga bintana ng penthouse, alam niyang may dapat siyang gawin. Huwag lamang mamahinga sa pag-asa, kundi maghanda. Ang kasal na pinaplano nila ay maaaring maging paraan para baguhin ang landas ng isang pamilya. At si Woo Jin, sa kabila ng mundo niyang puno ng anino, ay nagsisimulang magpakita ng kakaibang uri ng pag-alaga. Isang pag-alaga na hindi niya naranasan mula sa sinuman. Hindi pa tapos ang laban. May mga araw na maghihintay. May mga panganib na harapin. Ngunit sa puso ni Naomi, may bagong boses na sinasabing, maaaring may pagkakaiba sa pagitan ng takot at pagiging mapagkatiwala. At marahil, sa gitna ng lahat ng iyon, may pag-ibig na hindi lamang pagnanasa, kundi isang pagpipili na magbago.
Ang sunod na linggo ay nagdala ng mga tawag mula sa abogado ni Woo Jin, mga planong pumapalibot sa pag-uwi ni Minji at isang panimulang lakas na lumalabas mula sa mga katahimikan. Ngunit, ang pinakamahalaga, si Naomi ay hindi na lumalakad palayo ng walang pananagutan. Siya ay nasa gitna ng isang kwento na hindi niya pinili noon, ngunit ngayoy sariling pinagsisikapan. Sa likod ng isang nightstand, ang maliit na kahon may singsing, isang simbolo ng nakaraan na kailangan niyang bitawan, ay nakatago pa rin. Hindi niya pa ito binubuksan. Ang puso niya ay may isang bagong itineraryo, hindi perpekto, ngunit nasa pag-asa. Hindi pa tapos ang gabi. Ang lungsod ay nagbubuga ng mga likreto at ang susunod na hakbang ay darating. Ngunit, sa kabila ng lahat, may isang bagay na nag-iiba sa kanya. Ang ideya na ang pagkakabit ng buhay ng isang mafia here sa isang Filipina engineer ay maaaring hindi lamang isang plot device. Ito ay isang pagkakataon para sa paghilom, para sa tapang, at para sa isang uri ng pagmamahal na pumipili at nagtataguyod. Hindi pa tapos ang kwento. Si Kahon ay malamlam sa liwanag ng umaga nang inabot ni Naomi ang takip. Ang singsing ay hindi kintab na kuwintas ng pelikula, matambok, may maliit na peklat sa gilid kung saan may nakasabit na simbolo, at ang loob ay may inukit na 2 titik na hindi na niya mabasa nang hindi lumuluha. Pinisil niya ang takip at hinila ang hininga ng malalim, parang sinusubukan niyang hatakin ang sarili palabas ng isang hukay ng nakaraan. Kung iisipin mo, talagang napakaraming bagay ang pumipigil sa atin, bulong niya, hindi sigurado kung kanino. Ang boses niya ay may bahagyang pag-iyak at pagkatapos ay tinanggal niya ang singsing mula sa maluwag na unan. Hindi na ito tungkol sa glamour, ito tungkol sa pagpili. Hindi inaasahan si Woo Jin na darating nang hindi nagpapaalam. Tumunog ang elevator at nagbukas ang pinto ng kanyang kwarto na may ingay na kalabaw sa umaagos na simoy ng hangin. Pumasok siya ng tahimik, may dalang termos ng kape at ng isang papel na sinubukan niyang itago sa likod ng kanyang palad. Nakita ni Naomi ang pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, higit pa sa inaasahan, at sa unang sandali ay maalala niya ang tagpo sa rooftop, ang veil, ang maputing tela na hawak niya ngayon sa mesa. "Natulog ka ba ng maayos?" tanong ni Woo Jin habang inilalagay ang thermos sa mesa. Ang mga daliri niya marahil ay naubos sa mga sigaw ng nakaraang gabi. "Kung may katotohanan ang maayos, hindi," sagot ni Naomi. Lumapit siya at inilapag ang kahon sa mesa. Binuksan ito ng dahan-dahan. Tiningnan ni Woo Jin ang loob at hinto ang kanyang mga mata sa singsing. "Pinagpapasyahan mo pa?" tanong niya, parang sinusukat ang bigat ng tanong. "Pinag-iisipan ko kung sino ba talaga ako sa labas ng planong ito," sagot ni Naomi. "Hindi ako ayaw na maging pampalubag lupa ng kahit sino. Hindi ako isang tagapuno ng checklist. May mga bagay na kailangang linawin." Woo Jin ay naupo sa tabi niya sa gilid ng kama, malapit ngunit hindi sumasakop. "Ano ang ibig mong linawin?" Kung ang pagiging bahagi ng buhay mo ay kapalit ng pagkakatahimik ng isang pamilya na may kayamanan, kung ano ang tatanggapin nila at kung ano ang hindi. Kumunot ang noo niya. "Kailangang malaman ko kung anong klaseng panganib ang kaakibat ng pangalan mo. Hindi ako papayag na sirain lang ang sarili ko dahil sa resolusyon ng pamilya." Tumigil si Woo Jin para huminga. May mga salitang pinili niyang ilabas, mabagal at maingat. "May mga taong hindi gustong makita tayong magkasama," simula niya. "Hindi lang dahil sa ama ko o dahil sa pangalan. May mga utang at pagkakasangkot na lumabas ng hindi ko pinili. At may bahagi ng pamilya kong naniniwala na ang kasal ay dapat mag-ayos ng lahat ng iyon, sa paraang kontrolado." Naomi ay tumahimik. "Kaya, nila akong banta? Ako, hindi ikaw." "Hindi nila banta lang sa iyo. Ito taktika.
Takutin ka, takutin ako, gamitin ang emosyon para pumayag tayo sa isang kasunduan na tutulong sa kapwa nilang posisyon. Pinipili nilang sirain ang opsyon na hindi nila gusto. Tumitig siya sa bintana, tila hinahanap ang skyline na makapagpahinga sa kanya. Hindi ko ito pinapaboran. Naomi pinisil ang singsing sa kanyang palad at inilagay muli sa kahon, hindi upang itago, mulit upang maging simbolo ng isang bagay na kailangan niyang pagdesisyonan. Kung hindi mo pinapaboran, sasabihin mo ba sa kanila na hindi ako bahagi ng plano? Si Woojin ay napailing. Hindi ganoon kadali. May mga bagay na umiikot sa loob ng sistema namin na hindi ko basta mapuputol ng may iisang pag-utos. May magagawa ka, Naomi, at kailangan ko ang tulong mo. Tulong ko? Napakunot ang kanyang kilay. Paano? Hindi mo ako kailanman natanong kung gusto kong makialam sa sistemang iyon? Sanay ako na lahat ng desisyon ay ginawa para sa akin, sabi niya ng tapat. Mulit ngayon, hindi ko hahayaan na ikaw ang maging biktima. Gusto kitang protektahan sa paraan na hindi mo maramdaman na ipinasok ka sa isang hawla. Kaya sinasabi ko ito, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo para makaramdam ka ng tiwala at tutulungan kitang gawin itong magkatotoo. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Naomi ang tunay na pagsisikap ni Woojin, hindi ang kontrol, kundi ang pag-alok ng pakikipagsundo. Ang tanong ay, sapat ba iyon? Sapat ba para isuko niya ang karapatan sa kanyang sariling landas? Una, sabi ni Naomi, binibigkas niya ang bawat salita bilang kung nagbuo ng plano sa kanyang isipan. Alamin natin kung sino ang nananakit. Kumuha tayo ng impormasyon bago pa sumabog. Hindi ako papayag na magpapadala ng damdamin sa labas ng preparasyon. Tumango si Woojin at kinuha ang telepono. Ang abogado ko, Ania, ay nakaayos na ng isang maliit na grupo, hindi mga armadong lalaki, kundi mga tao na may kakayahang mag-investiga. Pwede nating hupayin ang screenshot, alamin kung saan kinuha, kung sino ang nakunan, kung may pattern sa mga banta. At ang pulis, tanong ni Naomi, ipinapadala mo ba sila? Hindi biro ang pulis minsan, sagot niya ng mabigat. May ilang koneksyon na mas mainam kung susuriin muna natin privately. Ayokong ilagay ka sa harap ng mga peking kwento, pero ipangako ko, hindi kita iiwan, at kung kakayanin mo, makikibahagi ka sa plano. Naomi tumigil, iniisip ang kanyang mga dating pangarap, mga blueprints, mga skylines, ang panitik ng calculus sa kanyang mga kamay na nagbabadya ng katiyakan. Kung makikialam ako, gagawin ko ito ayon sa katuwiran at hindi dahil natatakot ako. Paliwanag niya, kung kailangan nating magkaroon ng mga taglay na sandata, plano sa pag-alis, signal para umalis, alternatibong ruta, gagawin natin ng maingat. Si Woojin ay ngumiti ng isang beses, tila makitang kusang bunga ng kanilang pagkasundo ang isang maliit na panalo. Magandang isip, sabi niya. Gusto kong makita kung paano ka nagbabalangkas. Gusto mong tumulong sa pagdisenyo ng logistic. Naomi napaisip, ang kasal, iyon ang susi. Tumayo siya at kumuha ng lapis at papel. Sa loob ng ilang sandali, tila bumalik sa kanya ang dating sigla ng engineer, mga linya, mga ruta, mga alternatibo. Hindi namin ito gagawin sa Grand Ballroom. Kung kailangan ng pampublikong okasyon, gagamitin natin ang isang maliit na seremonya at isang mapapaalit ang pagtitipon. Susuriin natin ang access points, emergency exits at magkakaroon ng code words. Habang naglilista sila, unti-unti ring nagbukas ang malamlam na bahagi ng pagkakakilanlan ni Naomi. Hindi siya basta biktima, siya ay tagaplano. Ang pananaw na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumunog ang telepono ni Naomi, isang numero na hindi niya kilala. Tiningnan niya ang screen, walang pangalan, isang simpleng text. Bakit ka nagtatangkang sumubok?
Kasunod ang isang larawan, siya mula sa isang anggulo na malinaw na walang pahintulot, naglalakad sa gabi pabalik mula sa minimart ilang linggo na ang nakalipas. Ang puso niya ay kumabog. Hindi iyon basta mansanas sa basket, iyon ay mensahe. Hindi managutan si Naomi, ngunit ang mga mata niya ay tinuhog ang papel na hawak ni Woojin, ang impormasyong dala ng abogado. Kailangan natin ng timeline, mahina niyang sabi. Kailangang ayusin ang prioridad. Sino ang nanguna sa banta? Ano ang motibo? At sino ang kasangkot sa loob? Gawin natin ito ng maayos at mabilis. Natumayo si Woojin at hinawakan ang kanyang kamay ng sandali. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa, sabi niya. Hindi na ako yung lalaki na maghihiwalay sa iyo ng damdamin at diskarte. Kung papayag ka, gagawin nating itong laban na dalawa. Tumango si Naomi. Para sa unang pagkakataon sa maraming araw, naramdaman niyang ang pagpipilit ng mundo ay maaaring magbago. Hindi dahil inilipat sa kanya ng iba ang responsibilidad, kundi dahil pinili niyang sumama na may sariling tinig sa paraan ng pagliligtas. Naglakad siya papunta sa bintana at pinaod ang lungsod. Mga butik, mga tao, isang malayong busina. May maliit na pakiramdam ng pag-asa. Ngulit ang lungsod ay hindi kailanan mapayapa. May mga anino pa ring gumagala. Sa mesa, ang kahon ng singsing ay nakabukas, ang metal na kumikislap sa liwanag. Hindi niya pa ito pinapasya. Una nating hakbang, ani Naomi, habang bumalik siya pabalik, ay alamin kung ano ang babala. Kailangan natin ng patunay, at kung may taong pinapadala nila, kailangan nating malaman kung kayo ang target o ako. Kung ako, may estratelya ako. Kung ikaw, may ibang paraan. At kung pareho, kailangan nating magbago ng plano ng may higit na seguridad. Si Woojin ay tumingin sa kanya na may bagong paggalang, hindi lamang dahil sa kanyang tapang, kundi dahil sa kanyang pagiging praktikal. Sisimulan natin ngayon, sabi niya. Maghahanda ako sa abogado para sa surveillance. At ikaw, gusto kong, kung papayag ka, na manatili ka rito, malapit, kalma, huwag lumabas ng walang sabihan. Naomi tumango, ngunit may isang bagay na tumitili sa kanyang bibig. Ang kutob na hindi magiging sapat ang simpleng pagiging malapit. Kung mananatili ako rito, sabi niya, gagawin ko ito ayon sa aking termino. Hindi ako kukupil ng pagkakakilanlan ko dahil sa takot. At hindi ko hahayaan iyon, sagot niya. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili. At papaalalahanan kita, may ibang tao rin na papasok sa larawan, si Minji. Uuwi siya. Kailangan nating harapin siya ng maayos. Dahan-dahan humiga si Naomi sa kama at pinikit ang mga mata. Minji, ang dating kasintahan ni Woojin ay babalik sa lungsod at ang pagbalik niya ay hindi kailanman magiging neutral. Maaari siyang maging dahilan ng paghihiwalay, maaari rin siyang daluyan ng kalituhan. Ngunit professional at personal na mga suliranin ay sabay-sabay na umuusbong. Sa puso ni Naomi may isang paghalo ng takot, inis at, sa isang maliit na lugar, curiosity. Ano ang dala ni Minji? Kaaway o kalakip na sagabal? O baka isang taong nahaharap din sa sariling mga sugat? Hindi pa sumasapit ang hapon nang magpadala ang abogado ng mensahe. Mayroong CCTV footage mula sa minimart at ang lalaki sa larawan ay kilala sa isang maliit na grupo ng mga tagasunod ng isang rival. Hindi pa malinaw ang ugnayan. Huwag kang mag-alala, nakatapos ang mensahe. May mga hakbang na ginagawa kami. Ngunit ang mensahe ay hindi nakapagpahinga ng puso ni Naomi. Ang lungsod ay gumagalaw pa rin at ang bakas ng banta ay hindi nawawala. Pinilit niyang bumangon at maghanda, hindi bilang inaasahan na magiging asawa lamang, kundi bilang isang babae na may prinsipyo, gumagamit ng kanyang isip at lakas. Habang nagaayos siya ng buhok, nakita niya sa salamin ang piklat sa kanyang pulso, ang maliit na mapa sa balat na naiwan ng isang gabi ng pasakit. Hindi nito tinakpan ang liwanag na muling sumisiklab sa kanyang mga mata. Pinisil niya iyon at ngumiti ng bahagya. Hindi pa dito nagtatapos, aniya?
Sa labas, isang kotse ang huminto sa harap ng gusali. May dalawang lalaking nakabalot sa itim na damit ang naglakad pataas. Mga taong mukhang profesional, hindi karaniwan. Nagbitbit sila ng maliit na kagamitan. Tumigil si Naomi sa pintuan, narinig ang kanilang mga yapak sa likod ng labi at naramdaman ang matinding pagtibok ng kanyang dibdib. Ito ang oras para subukan ang mga unang hakbang nila, hindi lamang para sa seremonya, kundi para sa buhay na unti-unti nilang binubuo. Humawak siya sa kamay ni Woojin at sabay silang bumaba. Ang lungsod ay hindi titigil sa paglabas ng lihim, ngunit sa loob ng penthouse, may dalawang taong naglakad ng sabay, may iisang layunin, alamin, harapin at piliin. Habang sa akit, ang dalawang lalaking may itim na damit ay umakyat kasama ng isang maliit na rack na puno ng daliri ng kamera, kahon ng wire at isang slim na monitor. Tahimik silang nagtrabaho sa lobby habang si Woojin at Naomi ay nananatiling nakatayo sa gilid. May pakiramdam ng bagong operasyon sa hangin, hindi isang seremonya kundi isang taktika. Mag-i-install kami ng panlabas na unit sa bintana ng penthouse, sabi ng isa sa kanila habang sinisiyasat ang frame. Kailangan namin ng malinaw na anggulo sa street level at isa pa sa loob, nakatuon sa front door. Kung may movement na kahina-hinala, magkakaroon kayo ng recording at live feed. Tiningnan ni Naomi ang kahon ng singsing sa mesa. Ang metal ay kumikislap ng mapailalim sa liwanag ng isa sa bagong ilaw na idinugtong ng mga lalaki. Hindi niya pa ring alam kung ano ang gagawin. Ipagpapatuloy ba ang kasal sa sandaling maayos ang seguridad o ipagpapaliban ito hanggat hindi malinaw ang sanhi ng bantang iyon? Ang kanyang pagbabalanse ng personal at pangangalaga ay nagiging mas komplikado kesa sa panimulang plano nila. Pumasok ang abogado sa penthouse, dala ang laptop at isang folder. Nakita ko na, sabi niya. May pattern ang mga footage. Ang lalaking nasa minimart ay lumalabas sa ilang lugar, hindi lang sa minimart. May mga paglabas at pagpasok sa mga maliit na tindahan sa kanto ng distrito. Nagta-travel siya pero hindi siya nag-iisa. May 2 o 3 taong palaging kasama niya sa background. Nakipag-ugnayan na kami sa lokal na ops, sinusuri nila ang mga profile. Hiningal si Naomi ng kaunti. Ano ang ibig sabihin nito? Grupo? Marahil, sagot ng abogado. Pero ang mahalaga ngayon ay kontrol, camera, log ng access sa building at limitadong listahan ng mga papasok. Gagawa kami ng restraining orders kung kinakailangan. Habang nag-uusap ang mga lalaki sa technical, si Naomi ay napatingin sa bintana. Ang lungsod sa ibaba ay parang maliit na hive, patuloy ang paggalaw, ngunit bawat paggalaw ngayon ay may bagong isiping kasama. Maaaring pagmamasid, maaaring panganib. Pinindot niya ang peklat sa pulso na hindi na malinaw sa ibang tao. Para sa kanya, ito ay paalala ng isang gabi na ayaw niyang ulitin. Magsama ako, biglang sabi ni Naomi. Naggulat ang abogado. Hindi, Naya. Kung maglalagay kayo ng camera, hindi siya nagpapatinag, hahayaan po ninyong i-configure ang mga ito sa paraang makakatulong para makita ang buong palibot. Ngunit hindi ako mananatili sa isang sulok na lamang. Kailangan kong galawin ang aking sarili bilang aktor dito. Iba ang pagkakaiba ng pagiging bantay at pagiging makikita. Kung ako ay nakikita, may iwasan din natin ang mas matinding hakbang. Tiningnan siya ni Woojin, may pagkahanga, may takot. Ikaw ang may pinakamalinaw na ulo, ani niya. Kung sasabihin mo, sasama ako sa anumang plano mo. Inilagay ng mga lalaki ang kanilang mga appliances, may maliit na tugtog ng electronics, mabigat na pamahid ng wire at ang mahihinang tunog ng monitor na bubukas. Ipinakita nila ang feed. Sa isang maliit na screen, ang kuha mula sa minimart ay lumabas. Ang lalaki, ang hood, ang silweta. Sa kabilang anggulo, may partial na mukha. Kung mapapalapad namin ito, paliwanag ng technician, maaari nating i-enhance ang imahe at posibleng makita ang distinguishing feature, tattoo, marka o anumang alahas.
Habang tumitingin si Naomi, may kakaibang pagkilat sa screen. Isang maliit na bagay na tila pamilyar. Isang maliit na pilak na pendant na nakasilip lamang sa noo ng lalaki nang siya ay umakyat sa bus. Nang dumami ang mga kuha mula sa ibang footage, lumilitaw ang pendant na paulit-ulit, minsan nakabitin, minsan nakasilip sa collar. Hindi ito sapat para makilala ang tao, ngunit sapat para makabuo ng pattern. May supplier namin na sumusubaybay sa mga underground marketplaces, sambit ng abogado. Paminsan-minsan, may mga item na unique, isang pendant, isang bracelet na nagpapakilala sa isang group. I-check namin ang mga source. Tumunog ang elevator at ang pintuan ay nagbukas. Lumingon lahat. Isang babae ang bumaba, may nakastrap na maliit na bag at basang hair sa dulo. Si Minji. Tulad ng pagkalipad ng hangin, nagbago ang temperatura sa silid. Hindi man ito saglit, ang katahimikan ang bumagsak sa pagitan ng 4 na tao na nasa penthouse. Si Naomi ay bahagyang nagulat, hindi dahil sa pagtitig, kundi dahil sa kapangyarihan ng tanong. Bakit ngayon? Bakit bumalik ngayon? Minji ay huminto sa tapat ng mesa. Kumingi ang mga mata niya sa singsing. Woo Jin, mahina niyang tinawag. Ang boses niya ay may ningning ng pagkapagod at ng pag-amin, katulad ng mga oras na siya ang nakikipagbanggayan sa sarili. Si Woo Jin ay kumilos na parang napapaso. Minji, sambit niya, may halong pagtataka at malamig na pag-asa. Hindi ko akalaing... Lumapit si Naomi, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa proteksyon. Bakit ka bumalik ngayon? Diretso ang tanong. Hindi niya hinayaan ang pagkukunwari ng pagbati. May alam ka ba tungkol sa babaeng kinukublihan ng mga lalaking nasa footage? Huminga si Minji ng malalim. May mga sira-sirang bahagi sa kanyang mukha, mga palatandaan ng pagod at daan-daang hindi natapos na gabi. Hindi ko pinalano, sagot niya. May isang tao doon, isang taong lumapit sa akin ng una. Nais nilang gamitin ako, Woo Jin. Sinabi nila na kung babalik ako, may seguridad sila. Nalaman ko rin na may grupo na humahabol sa iyo, sa inyo. Hindi ko sinasabi ito para gumanti at hindi ko rin tinatakak ang anumang mali. Nakarating ako dahil kailangan kong sabihin ang totoo. Tinitigan siya ng abogado ng may buhos na pag-aalinangan. May patunay ka ba? Tanong niya. Ang legal na mundo ay naghahanap ng katibayan, hindi ng damdamin. Minji tumingin sa mesa at marahang niyang inabot ang isang maliit na card. Nakaimpreso ang pangalan ng isang maliit na shop at isang numero. Nakuha ko ito mula sa isang tao na bumili para sa kanya, bulong niya. Hindi masyadong malinaw, ngunit kapag pinagdugtong-dugtong, may pattern. Hindi na ito isang usapan ng damdamin lang. Nagkihintay ang lahat ng mga haka-haka at takot ng isang konfirmasyon na magko-connect ng mga hiwa sa isang buo. Lumapit ang technician sa monitor at inilipat ang feed. Sinubukan nilang i-overlay ang imahe ng pendant sa isang database. Habang gumagalaw ang mga pixels, may tumunog na notification sa telepono ng abogado, isang pangalan na pamilyar. Ang pangalang iyon, sabi niya ng medyo mabagal. Natatandaan ko, may koneksyon ito sa isang grupo naglalagay ng pressure sa ilang maliliit na negosyo. Kung totoo, nakaposisyon sila na impluwensyahan ang kilusang panloob ng distrito. Si Naomi ay nanahimik. Ang bagong katiyakan ay hindi nagpapabuti ng kanyang kalagayan. Naghahatid lang ito ng mas mabigat na responsibilidad. Ngunit may isang bagay na malinaw sa kanya sa sandaling iyon. Hindi siya babalik sa isang katauhan na sinamahan lang ng pag-aasawa. Ang desisyon niya ay hindi dapat manggaling sa takot. Tumungo siya sa window kasama ang maliit na pendant sa isip, ang paulit-ulit na simbolo ng panganib.
Kung totoo man na may grupo na sumusunod, hindi tayo dapat magparaya, sabi niya. Ngunit hindi rin natin dapat itapon ang pag-asa na may taong tunay na nagbago o na aksidente lamang sa isang delikadong sitwasyon. Kung nandyan si Minji dahil tumakbo siya sa pareho nating takot, kailangan natin ng transparency, walang lihim. Minji ay tumingin sa kanya. Ang mata niya ay kumikislap. Hindi ako nandito para sirain. Nandito ako dahil natakot din ako. At natakot akong napasok ako sa paraang ako'y ginamit. Umasa sana ako na makakatulong ako sa inyo kung sasabihin ko ang totoo. Si Woo Jin ay nagsalita ng may pag-atubili. Minji, kung may nangyari man noong una, hindi ko pa rin kayang basta-basta kalimutan. Pero kung sasabihin mong totoo at handa kang tumulong, hindi kita huhusgahan agad. Ngunit kailangan ko ng panahon. May pag-igting sa hangin, ngunit sa ilalim nito ay may maliit na pag-itiwala na nagbubuo. Hindi dahil madali iyon, kundi dahil pinili nilang mag-usap ng diretso. Ang tekniko ay tumunog ng isang malambot na beep. May updated feed na may bagong enhancement. Sa loob ng monitor, ang imahe ng pendant ay nagliliwanag ng mas malinaw at isang maliit na engraving ang lumabas sa gilid na tila letra. Basahin ninyo, sabi ng tekniko. Para mas malinaw, kailangan ng higit pang time. Ngunit kung titingnan ninyo ang pattern, ang letra ay parang H. Tahimik ang lahat sa loob habang ang lungsod sa labas ay patuloy na umaandar, hindi nalalaman na sa isang penthouse ay umuusbong ang isang bagong alyansa na magtatangka hindi lang sa pagprotekta sa isang kasal, kundi sa pagtatanggol sa dalawa at sa katotohanan na nasa likod ng banta. Si Naongil ay inalok ng pagkakataon na magdesisyon, makipagtulungan, magtiwala o mag-angkin ang sarili niyang labanan. Huminga siya ng malalim, ipikit ng sandali ang mga mata at buksan ulit. Una, sabi niya ng may klaridad, ay linawin natin kung sino ang target. Kung kami, lalo na ako, ay nasa listahan nila, ipapalabas natin ang proteksyon at hindi tayo magpapakita sa publikong pagdiriwang. Kung siya ang target, hahayaan natin siyang magbukas ng sarili niyang panig. At kung pareho, magtatayo tayo ng dalawang layered defenses, physical at legal. At Minji, kung totoo ang sinasabi mo, kailangan naming malaman ang lahat ng detalye, walang itinatago. Si Minji ay tumango, ang kanyang mga labi naroon ng gumalaw. Isang tawag lang, isang maliit na salok ng impormasyon, may isang lalaking palaging nag-aayos kasama nila. Nanirahan siya sa gilid ng district, bihira siyang magsalita. Ngunit may marka siya sa kamay, mga suntok na parang ginupit. Kung tutulungan ninyo ako, maaari kong dalhin kayo sa lugar. Nagkatinginan ang apat. Ang plano ay nagsisimula hindi sa kasal, kundi sa paghanap, sa paglalahad ng mga lihim sa pagitan ng mga tao. Ang tekniko ay nagdudugtong ng isang bagong cable. Ang abogado ay nagpaplano ng mga legal na hakbang. Si Woo Jin ay nagtataglay ng pag-asa at takot. Si Naomi ay may bagong sigasig, hindi bilang biktima, kundi bilang kasama at tagapanguna. Lumabas ang mga lalaki upang planuhin ang unang paggalugad at iniwan ng penthouse na may bagong tensyon na ngayon ay may direksyon. Sa mesa, ang kahon ng singsing ay nananatiling bukas, ang pilak na kumikislap sa loob nito. Hindi pa desisyon, ngunit hindi na rin simpleng simbolo lamang. Si Naomi ay tumayo, hinawak ang ring at dahan-dahang inilagay ito pabalik sa kahon. Hindi pa siya handa, ngunit alam niyang hindi na siya babalik sa dating katauhan. Sa labas, ang gabi ay nagdilim ng bahagya. Sa lansangan, may mga ilaw at mga anino.
Sa loob ng penthouse, may 4 na tao, mga nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan, handang harapin ang sanlig na unti-unting nagmamarka sa kanilang mga buhay. Ang unang hakbang ay magaganap sa umaga, pagpunta sa gilid ng district upang sundan ang bakas ng lalaki na may pendant na may H. Ngunit bago sila umalis, may isang usapan na dapat gawin, isang malinaw na kasunduan tungkol sa hangganan ng katapatan at kung hanggang saan aabot ang kanilang pagtitiwala. Nagkatinginan sila muli at sa sandaling iyon, may mga bagay na hindi na mawawala. Ang bagong alyansa, ang banta na patuloy na umiikot, at ang desisyon ni Naomi na hindi magpadala sa takot. Siya ay maglalakad patungo sa labanan, hindi bilang pinili lamang ng iba, kundi bilang isang kasama na may sariling tinig at sariling hangganan.